Kumusta mga amigo? Marami lumalabas na report na naghahanda na para sa future ang Los Angeles Lakers at gustong pakawalan si LeBron James. May lumalabas pang report na ayaw na ni LeBron kalaro si Luka Doncic, tapos idinamay din itong si Austin Reeves na sinasabing ayaw din para dito kay Luka. Kaya naman nilinaw agad ng kanyang agent ang issue. Wala daw iba para kay Austin Reeves kundi ang matinding respeto para dito kay Luka Doncic at nag-i-enjoy itong maglaro kasama niya, at anuman daw na pahayag na against dito ay paniguradong mali or fake. Excited daw itong kasama si Luka sa court ngayon man or sa future. Mukhang ginagawa na ng issue itong si Austin Reeves matapos tumanggi sa contract extension. Patuloy pa rin sa paghahanap ng right pieces ang Lakers para mag-compete sa kampeonato taliwas sa mga lumalabas na report na naghahanda na ito para sa future. Ayon pa sa report, nagkaroon ng discussion ng Lakers at Miami Heat para makuha nila itong si Andrew Wiggins sa trade. Subalit ang inihinging kapalit mga amigo ay sina Dalton Knecht, Rui Hachimura at isang first round pick. Kung papayag ang Lakers ay mawawalan sila ng shooter. Hindi naman basta-basta ang resume ni Andrew Wiggins. Last season sa Miami Heat ay nag-a-average siya ng 18 points, 4.5 rebounds, 2.6 assists while shooting 44.8% from the field at 37.4% from beyond the arc. Medyo inconsistent ang kanyang shooting at kine-question na rin ang kanyang durability, pero sa kabila nun ay magaling talagang player si Wiggins na may playoff experience at championship. Bukod pa doon, malupit din ang defender itong si Wiggins na kayang bantayan ang 1-4 position at mag-contribute sa scoring na hindi nadudumina ang bola na bibihira na ngayon sa NBA. Kaya kung pag-iisipan natin ay talagang fit talaga itong maglaro kasama si Luka at LeBron James dahil naging third option din naman ito dati sa Golden State Warriors. Subalit hindi rin biro na pakawalan nila si Rui Hachimura, averaging 13.1 points, 5 rebounds while shooting 50.9% from the field at 41.3% from beyond the arc. So mas efficient si Rui kung ikukumpara dito kay Wiggins. Bukod pa doon, mawawalan pa sila ng isang promising young player na si Dalton Knecht. Isa pang issue dito kay Wiggins ay ang kanyang kontrata na $30.1 million kapag nag-opted in siya sa 2026-27 NBA season. Malaki yun mga amigo para sa isang role player, bagay na inaalala ng Lakers lalo tinatarget nila ang magiging free agent na superstar sa taon na yan. Kung value as a player, para sa akin, go ako sa trade na yon. Kaso ang cap flexibility ay mas mahirapan ang Lakers, lalo na kung pipirma ulit si LeBron James given a chance na hindi siya umalis. Kung matutuloy ang deal, siya na ang pang-10 first overall pick na makakasama ni LeBron maglaro. Nakakuha na ang Lakers ng backup center para kay DeAndre Ayton. Ayon kasi sa report, pumayag nang bumalik sa Lakers itong si Jackson Hayes for 1 year, $3 million. Fit naman na rim runner si Hayes at maganda ang performance maglaro kasama si Luka at LeBron, kaso hindi siya masyadong tiniwalaan ni Coach JJ Redick sa playoffs at mas sumandal ito sa small ball lineup. May lumalabas na report na nagkakaroon ng discussion ng Phoenix Suns sa possible buyout ng kontrata ni Bradley Beal, at kapag nangyari ito ay pwede na siyang pumirma sa any team na gusto niya. Nabigo ang experiment ng Suns para pagsamahin sina Bradley Beal, Kevin Durant at Devin Booker dahil bibihira nga silang magkasama sa loob ng court para maglaro dahil sa palaging may nai-injured. Si Bradley Beal ay may natitira pang 2 taon sa kanyang pinirmahang 5-year, $251 million with no trade clause, bagay na nagpapahirap para sa Phoenix Suns na i-trade siya. Bukod pa doon, mababa na rin ang kanyang value as a player, hindi na pantay sa kanyang kontrata. Kung sakaling matutuloy ang buyout, may lumalabas agad na report na interesado ang Lakers, Milwaukee Bucks at Golden State Warriors na papirmahin siya sa isang veteran minimum deal.